Anong maligayang igawan? Anong igawan? Anong igawan? Ayan guys, oh. Habang yung asawa ko, sarap na sarap sa pagkakain ng tako. What is Montano? Ako, wala akong malasahan. Nagluto ng sinigang. Wala, hindi ko Hindi malasahan. nakainin mo yung sili? Mararamdaman ko yung anghang. Oh. Maka-challenge ka naman eh, no? Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Garbage Mountain. Pinalik ng turning over. So ito sige, pagkakataon na rin to eh. Oh. Ano lasa? Ano lasa? Ramdam ko yung, alam mo yung hot ng anghang. Nandun yung strike ng anghang. Pero hindi ko malasaan yung anghang. Pero, Feeling ko ikaw nagdala. Kasi bago pa lang tayo mag-US, meron ka na eh. Masama na pakiramdaman. hindi. Wala. Mommy, Daddy, where's my coin? Ano? Hi guys, subscribe to John Tigno as we will give you an iPhone giveaway and HeadPod and headphones. And if you have a kid, then we will give you an iPad and an Apple Pen. Yan, no? And guys, this is all a joke. Wala talaga eh. Ang tapang na yun eh. How about kasi? May panlasa ka ba? I'm done too. Okay, So good. sweet. Okay. So ako lang dito sa bayong walang panglasa ngayon kasi, ayan no, we tested positive sa COVID. Yung tipong papasok ka na sa trabaho tapos bigla mong nawala ng lasa yung panlasa mo. Ano yun? Nawala ka na ng panlasa this morning. Kasi yan, nag-test ako. Tapos umalis na ako. Negative. Kamo. Ha? Umalis na ako. Tapos pagtingin ng result, may nag-fail. May oo. Nakaalis na ako nung una, wala. Blanco. And then after that, tinawagan ako ni Aisha. Ayan, nag-positive. COVID. May COVID pa rin. And Pambihira. you guys, how to know he can't taste? Bye. Well, this morning, he woke me up. No, actually, I woke myself up. It was like 9 o'clock or 10 o'clock. And then he said, Kasi, I cannot taste. And I said, can you eat hot sauce? And he said, let's try. So, after like 10 minutes later, I don't know what, he came back with the hot sauce. And I don't know, and then he just ate it with nothing else, just the hot sauce. He Oh, got wala it, mo and yun. then he's like, and then he took like 2 more, and then he said, you know what, I cannot taste it, but I can feel like a little spiciness from here. It's like a little burning, but I cannot taste. And I said, cool. How about eat this red chili? Eat Eat it! Mga ano kayo? Daddy, eat it! Daddy, eat it! Sa lalamunan Bakit ito sa lalamunan? Ito nga lang. Dad, Hindi eat it. pwede. Please. Ito kasi patis na may sili. Ayan o. Can you eat? Dinurog ko na yung sili para malasahan ko. Ayun, meron pa ako. Ayun, o. Wala. Huh? Nararamdaman mo yung burning. Daddy, drink water! Huwag mo siya tubig. Nararamdaman ko yung burning. Guys, we found out my mommy has COVID, and we don't know if Arya, me, or Reese have. Meron din sila. I meron don't din kayo. think- I don't. Kasi you're coughing and she's coughing too. I just have Supon. Oh, same thing. Pero feeling ko, ito yung nangyari nung nakuha natin to nung nagkaroon ng yung mga bata, nagkaroon ng injection, appointment sa clinic. Even though Arya, Feeling ko, doon ko nakuha yung COVID, yung virus. Tapos, doon nag-umpisa. So, dito kami sa clinic. Magpapa-injection to si Cassie, si Reese, at saka si Arya. So, ayan. Mas kasama ko si Aisha. Yan. Are you scared, Ate Cassie? No?
Sino kayang iiyak sa mga to? Ito? Ayun? O ito? We will see. Sarap. Walang panlasa. Kaya kayo, ingat-ingat kayo dyan sa mga kala nyo wala na yung COVID, meron pa rin. Yun nga lang yung sa akin, symptomatic siya. Yung kay Aisha, asymptomatic. Yung mga healthcare workers dyan, kapag meron kayong naramdaman or nag-positive kayo, just make sure na wag na lang din kayong pumasok. Kahit na symptomatic, asymptomatic, kasi pwede yan maipasa sa mga matatanda or sa may mga sakit or sa mga immunocompromised. Kaya we take care of each other na lang, lalong-lalo na kapag nag-work kayo sa healthcare facilities. Ayan, no? Kaya yan. Uy! Ginagawa mo dyan? Nothing. Kaya kanina, kahit nakapagluto ako ng ulam, pero walang lasa, hindi ko malasahan eh. Ayan. Ano kaya panoorin ko? So yan, kaya nakapag-edit ako kanina, nakapag-check ako ng mga sa laptop kanina, nakapag-upload ako kahit papano. Yan lang. Yan ang update namin ngayon sa inyo. Guys, Yeah. and I'm playing this new game. It's called Tangkulu Master, and you can eat anything you want, just like me. And that's my character, and I'm so cozy. So yun no, meron dito interesting comments na nabasa ko kanina. Ayan, medyo mahangin, pasensya na. So isa sa mga interesting comments from the vlog, nilabas natin from the last time is from Mr. Alan Diaz. So ito yung vlog na sinabi ko, 11 years sa kami rito. Tapos when it comes about priority, so I'll read it out. So ayan, kasi minsan may mga comment talaga to sa mga ibang mga platform naman or sa mga ibang mga vloggers or content creators na nakikita ko yung mga ganitong comment, but this is the first time na meron akong may nag-comment dito sa channel na to, and we'll try to answer this question. Sabi ni Alan Diaz, I think hindi mo rin nasubukan kasi ang buhay dito sa Pinas. Yung may magandang karir at magandang sweldo o malaking sweldo. Like, kumikita ng 150,000 pesos a month. Bakit pa ako pupunta ng Canada? Karamihan kasi ng pumupunta ng Canada yung hindi ma-achieve ang dream nila sa Pinas, o di kaya nagkaroon ng opportunity na makalipat sa Canada, lalo na yung mga napetisyon ng asawa or pamilya. Medyo harsh. So, ang parang sinasabi niya na ang pumupunta ng Canada is yung karamihan daw na pumupunta sa Canada is yung hindi mga na-achieve yung dream nila sa Pilipinas or hindi kumikita ng 150,000 pesos a month. Pero syempre may mga nag-comment din. So si NYC Kids of Canada, sabi nila, sana all may career na kumikita ng 150,000. Tapos meron din ditong isa sinabi is that how rude and narrow-minded. Hindi lang yan ang rason bakit pumupunta ng Canada. For others, it's the equality of life, government, education, and etc. Yan. So, to answer that question, medyo rude yung pagkakasabi niya, pero let's take it into some consideration. For Alan Diaz, maraming salamat sa comment na yon. And para sa akin, no, yung sa sarili ko lang tong opinion, hindi ko talaga siya nasubukan or hindi ko nasubukan kumita ng 150,000 sa Pilipinas. Yung magandang career, depende yan sa pinag-aralan mo. Paano na lang kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi rin, di ba? Sa totoo lang, hindi ako umabot dun sa part na hinangad ko na kumita ng 150,000 sa Pilipinas. Kasi based on sa profession ko, na inaaral ko, hindi siya possible sa Pilipinas sa maiksing panahon. So, yun yung inisip namin nung asawa ko, si Aisha. So, if you're going to have your timeline, dapat smart ka rin. Dapat specific, measurable, attainable, tapos realistic yung mga dapat mong planuhin. Kaya, yung sinasabi niya na kung hindi ko rin nasubukan yung magandang buhay sa Pilipinas,
or magandang career, I can say okay naman yung naging career ko sa Pilipinas. Kaya nga ako nandito sa Canada. Kaya nga ako nakapunta rito kasi yung experience na meron ako na ginawa ko sa Pilipinas within the 5 years after ko nang mag-graduate ng college, nagamit ko siya dito sa Canada. So, yun yung pinaglaanan ko ng oras. Then, 150 pesos per month kung bakit ka pa pupunta sa Canada. Ako, hindi ko totally masasagot yan. Pero meron ako mga kakilala rito. Kasi hindi ko totally masasagot yung kung ano yung pakiramdam ng 150,000 pesos na kumikita sa per month sa Pilipinas. Ako, ano yan, given yan, hindi ko siya masasagot kasi hindi ko naman talaga siya kinita dyan. Pero meron ako mga nakilala rito sa Canada. Meron ako mga nakausap dito na kumikita ng more than 200,000 family income. Tulad na lang sila Jojen, tsaka yung asawa niya. They are averaging at least 250,000 per month sa Pilipinas working as an IT development or something ganun yung kanilang trabaho dyan. So, it's more than 150,000 pero they stay humble para hindi nila pinagyayabang yung kanilang sweldo. Pero, still, they choose na makipagsapalaran dito sa Canada for some other reason. It's just for the family, growth of the family, for the kids, for the health, for the education, and kahit ano, meron silang sariling dahilan kung bakit nila pinili yung Canada. And for sure, dun sa mga nasa Pilipinas din na kumikita ng ganyang kalaki, meron din silang mga iba't ibang dahilan bakit sila nag-i-stay sa Pilipinas. Marahil siguro, masaya na sila doon or masaya sila sa kinikita nila at meron silang talagang rason din to stay. Tapos, ito yung medyo off na sabihin na, anong sabi nila? Sabi niya is that karamihan kasi nang pumupunta sa Canada ay yung hindi ma-achieve yung dream nila sa Pilipinas. Well, yun yung subjective yung kanyang pagkakasabi nun, but I don't take it seriously. Kasi, hindi ma-achieve yung dream nila sa Pilipinas. Kasi siguro, yung katulad ko, ako personally, hindi ko rin naman dream na talagang tumira sa Pilipinas. Kasi ang prioritize ko is yung magiging future ng mga anak ko. Kasi ako, syempre, dapat advance din tayo mag-isip, advance din tayong magplano, hindi yung basta bara-bara na maisipan ko na to, pupunta na ako ng Canada, hindi ganon. It would take time, it will take some effort, and it will take some serious planning para lumipat na ibang bansa. You have to sacrifice everything. Ako, sinacrifice ko yung buhay ng family sa Pilipinas or buhay dito sa Canada. Yung iiwanan ko yung family ko, yung mga kapatid ko. Syempre, nanay ko, may iiwanan dyan. And nandito na rin yung pagkakataon na hindi kayo magkikita for about 10 to 15 years. So, that is some sacrifices na kinonsider ko rin. So, ako naman, hindi ko naman totally dream na tumira din talaga na or buhayin yung magiging family ko sa Pilipinas. But, I'd rather na makipagsapalaran dito para dito mag-umpisa ng panibagong buhay. Or kaya yung mga sabi niya rito is, or kaya yung mga nagkaroon ng opportunity na makalipat ng Canada, lalo na yung petition ng asawa or family. Siyempre, may nakita na nila yung magandang buhay dito para sa kanila, edi sinishare na lang din nila yon. So, ano yan iba't ibang konsepto yan iba't ibang priorities yan iba't ibang mindset ba. So, ayan. So, kasi kung ako naman tatanungin mo, yun yung naramdaman ni Alan Diaz na sa tingin niya, okay na siya sa Pilipinas sa 150,000 pesos a month na sinasahod niya para buhayin yung kanyang family and with all due respect on that one. Pero syempre, sa atin na nandito na rin sa Canada, nakita rin natin kung ano yung pwedeng maibigay sa inyo ng Canada, kung ano yung pwedeng naibigay sa atin dito sa Canada. And for that is something na kinukumpara natin yung buhay sa Pilipinas, most of us, kahit na alam mong mahirap din ang buhay dito, nakikipagsapalaran ka araw-araw, mas pinipili pa rin din natin na tumira dito sa Canada. It's because
naranasan na natin yung mga dapat na naranasan natin, di ba? Or nakita mo na yung buhay Canada na ipagkukumpara mo, if ever nasa Pilipinas ka ba, makukuha mo rin ba siya ng ganon kabilis? It's not really about how you took it, yung mga goals ninyo, but it's how fast you got it. Alam mo yon, kung gaano mo ba siya mabilis na makukuha. Kasi sa totoo lang, ang ano lang talaga natin dito is yung kalaban natin is time eh. 'Di ba? Bakit mo kukunin yung isang goal or bakit mo plaplanuhin yung isang goal mo na achievable within 10 years sa Pilipinas kung pwede mo naman siyang makuha dito sa Canada within the span of 5 years. Alam mo yun, yung parang ganung setup ba? Kasi ganun yung naisip ko that time eh. Nung naisip namin pumunta sa Canada eh. It's just really about time. Gaano ko kabilis makukuha na makapagpalaki ng 3 anak nang hindi ako namumblema ng tuition nila, ng kanilang pag-aaral, ng kanilang health, or paano ba ako makakapag-establish ng family nang hindi ko binabayaran yung panganganak ng asawa ko. Kasi biruin mo, 'di ba, sa Pilipinas talaga rin namang hindi rin biro ang magkaroon ng anak. Magastos. So, ganun din yung iniisip ko when we did the plan here papunta rito sa Canada with my wife right now na si Aisha. So, gano'n namin kabilis makukuha, gano'n kabilis yung time frame namin. Yan, iba. So don't bash me. Everyone has its own perspective in life. Everyone has its own planning in life. So, I think this channel, para dito sa mga nanonood dito, let's just show respect to the opinion of other people. And kay Alan Diaz, opinion niya yon. Let's just have respect on that. And for most na magko-comment sa sinabi niya, sana si Alan respetuhin din kung ano yung opinion ng ibang tao. Maganda lang talaga rito is that we just have to gain respect for each other para mas maganda yung community na binubuo natin, instead of puro bashing, instead of puro hate, instead of puro negativity. Nakakasawa na eh. Medyo that type of comments, it's constructive. I'll take it as a constructive criticism, pero try to understand din doon sa mga tao rin nanonood at nakakabasa at nakiki-comment. Sa totoo lang, sobrang daming negative na ng social media right now, and even mga content creators that are keep on complaining ang buhay dito sa Canada is ganito, ganyan. But for us, we'll try to share ano ba yung mga benefits din, or ano ba yung mga nakukuha, or sabihin nila natin ano ba yung magpapasaya sa'yo when you are here in Canada. So, yan, maraming gustong pumunta rito, marami pa rin ang gusto makipagsapalaran dito. And we'll just try to show what we can do, or kung ano yung pwede nating maitulong. So, I think it's all about respect and acceptance kung ano yung opinion ng ibang tao para magkaroon tayo ng mas maluwag na pagsasama, or mas maganda yung community na buo natin dito within this channel. So, I guess dito ko na lang tatapusin tong video na to. Sana may natutunan kayo. At maraming salamat sa pagsubaybay. Muli, makitrip at makitravel dito sa Buhay sa Canada. And we'll see you on to the next one. Peace! Why? Why do you need COVID test too? Yeah, I want to, because I don't like to have COVID. Oh. Bigyan natin si Ate Lu. Are you looking at it? Look at tayo. No. Don't go that deep, just go this deep. Okay. Not that deep. Dali na! That's the whole thing. Mommy, is this enough water? Mommy, Or a little only bit. go like a little. Yes, Ate. Okay. Alam mo 1, 2, yun. 3. Huwag ka masyadong kumila sa Ate kasi papasok Matutusok yan. lalo ilong mo. Anong pakiramdam? Ha? Oh,
Yeah. What do you think? Positive, negative? I think it's positive. Why? Because I'm not like crazy. What? And I can taste things and I'm not that copying that much. Hmm. See. Wala pa ate, mga 5 minutes. Wala, mami, oh, si Arya, ulo. Wala dyan na si mami. Ulo. Wala, run! Never give. Negative? Yeah, never give. Wait, how do you say it? Negative. 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 Hindi ko alam. Sabi mo, hindi ko alam. Hindi ko alam. I'm negative. Whatever. It's okay. Hindi ko alam. Oh, galing ah. There's a line. No, there's no line. Rizzy! Is Rizzy going to take one? Kasi ikaw gumanong ka eh. No, because guys, It's just ticklish. Yeah, but I don't like tickle in my nose. Tickling mo yung nose. Ready, did you cry? Yeah, I did. Actually. Mami oh. Mommy, did Daddy cry? Rizzy, don't Positive. No, positive? Positive. Positive. Huh? Positive. That means you have COVID. Positive. Kumain ka na lang. Kain na. One line only. Wow. Only one line to logic. Ha? Mommy, it's one line. Oh no, it's. Wala eh. It's clear. Clear as mud. Do I have? Mommy. This is mine. Hmm? Ano nangyari mga yun? Di ko nga alam eh. Sila pa yung wala eh.